Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Tayong maglaro sa dilim-diliman. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Bilis, magtago na tayo. Baka makita tayo agad ni Dandy. Hoy, Tikboy, huwag ka madaya. Wala dyan sa loob ng bahay. Lumabas ka dyan at mag-iba ka ng pagtataguan. Pambihira ka naman, oh. 5, 6, 7. Dito tayo magtago. Di niya tayo agad makikita dito. Ayoko dyan. 8, 9, 10. Game na? Nang wala nang sumasagot ay nagsimula ng maglakad-lakad si Dandy at naghanap sa mga sulok-sulok ng kanilang pinaglalaro ang lugar. Nasaan na kaya ang mga mokong na yun? Ang gagaling magtago ah. Mahinang napahagikhik si Tonton nang marinig niya ang sinabi ni Dondi. Naglalaro sila ng taguan at katulad ng dating nakagawian, si Dandy ang palaging nasasalang bilang taya. Bukod kasi sa mabagal itong kumilos ay nahihirapan pa itong magtago dahil ito ang may pinakamalusog na katawan sa grupo. Isang masayahin at palabirong teenager. Kadalasan siya rin ang palaging nagsisimula ng mga kalokohan na kinasasangkutan nilang magkakaibigan. Patuloy na naghanap si Dandy hanggang sa palapit na ito sa isang puno ng akasya kung saan nagtatago ang kaibigan nilang may palayaw na tikboy. Sinenyasan ito ni Tonton na animoy sinasabing lagot ito. Si Tonton ang pinakamatangkad at tuso sa kanilang tatlo. Mahusay ito pagdating sa mga diskarte sa anumang laro. Bagamat may pagkasutil at maloko, ay ito naman ang pinakamalambing sa grupo. Aha! Huli ka, Tikboy! Diyan ka pa nagtago sa taas ng puno ah! Yari ka ngayon! Hoy, sandali lang, Dandy. Grabe, ang bilis naman tumakbo ng tabachoy na yun. Yari ka sa akin mamaya. Si Tikboy naman ang pinakaseryoso sa kanila at medyo mahiyain. Ngunit palaging nakikisakay sa kung ano man ang trip nilang magkakasama. Kagaya ng mga araw na yon na kahit alangan na sa kanilang edad ang paglalaro ng tagu-taguan ay yun ang kanilang napagtripang pampalipas ng oras. Naglalaro din sila minsan ng piko, tumbang preso at patintero kasama ang ilang kabataan pa sa kanilang lugar. Mabilis na tumakbo si Dandy ngunit nang makita ni Tonton na pababa pa lang ng puno si Tikboy ay lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Di hamak na mas malapit ang kanyang kinaroroonan at mas mabilis siyang tumakbo kay Dandy. Doon siya nagtago sa likod ng masukal na halamanan ni Aling Delia. Doon nagtago ang binatilyo dahil alam niya na di tutungo sa parting yon ang taya. Takot kasi si Dandy sa matanda na napapabalitang isang malupit na mangkukulam sa kanilang lugar. Bahalak niyang iligtas si Tikboy sa pagkakataya kaya mabilis siyang tumayo at akma na sanang tatakbo nang bigla niyang marinig ang paglangit-ngit ng pinto sa kanyang likod. Bumukas ang pinto ni Aling Delia. At sino may sabi sa'yong pwede kang magtago sa mga halaman ko? Ikaw na bata ka! Pagpasensyaan niyo na po kami, Aling Delia. Nagkakasiya lang naman po kaming tatlo eh. Magbe-behave na po kami, promise! Nakakaperwisyo kayo sa totoo lang. Magsilayas kayo sa bakuran ko. Hindi na ako natutuwa sa mga kalokohan nyo ah. Gusto nyo ba ipabarangay ko kayo kasama ng mga magulang nyo? Tonton, tara na, tara na. Baka maubusan ng pasensya si Aling Delia. Aling Delia, paalam na sa inyo. Kita-kits ulit bukas ha? Huwag na kayong babalik dito ah, kundi magsisisi kayo. Mga batang walang disiplina. Pwe! Ingat po kayo, Aling Delia. Huwag na po kayong palagi magagalit at baka madagdagan ng wrinkles nyo. Mga loko kayo. Umuwi na kayo bago ko pa kayo habulin. Tikboy, tara na! Takbo! Humahangos at hapong-hapo sila nang makaalis sa harap ng bakuran ng matanda. Pambira naman kasing playground to eh. Di man lang pumili ng lugar. Dito pa talaga sa tapat ng bahay ng mangkukulam na yan. Huwag kayo maingay. Di niyo ba alam na Martes ngayon? Malakas sila kapag ganitong araw.
Narinig ko sa nanay ko, sabi niya kapag Martes at Biyernes, dapat hindi natin sila pag-uusapan kasi naririnig nila tayo. Nakakakilabot naman yan. Oh, ba't bigla kang tumawa? Pinaglololoko mo yata kami. Wala, naalala ko lang kasi yung mga itsura nyo. Hanggang ngayon namumuti pa rin sa putla yung mga mukha nyo dahil kay Aling Delia. Para kayo nakakita ng multo kanina habang tumatakbo. Ito kasing si Tikboy Kaya ko naman kasing idaan sa mabuting pakiusapan si Aling Delia kung bakit biglang pinukul ng bato yung matanda. Yun ang mahirap. Hala ka, Tikboy. Yari ka talaga. Sigurado ako na babawian ka ng bruhang yun. Ginawa ko lang naman yun para makatakbo si Tonton Ang tangkad-tangkad, ang bagal kumilos. Daig mo pa siya, Dandy. Bakit naman kasi doon ka nagtago? Porket alam mong takot ako sa kanya Mabuti pa, tara na lang sa bakuran ni na Tonton at doon na lang natin ituloy ang naunsyamin nating laro. Ayos yan. Di si Tikboy na ang taya niyan. La, hindi no. Uwi na ako. Hoy, anong uwi? Ang dudugaan niyo naman. Paano ako? Di ako makakabawi. Bawi ka na lang bukas. Tagal mo naman kasi maghanap Ayan tignan mo, papalubog na ang araw. Mabuti pa, magsiuwi na tayo. At mamaya niyan paparada na naman sa kalsada ang mga nanay natin. Napakamot na lamang si Dandy sa kanyang ulo habang nakanguso. Wala na siyang nagawa nang magsimula ng maglakad pa uwi ang dalawa. Magkaiba ang direksyon ng bahay ni na Dandy, kina Tonton at Tikboy. Doon na kasi ang daan pa uwi sa bahay nila samantalang ang dalawa naman ay kailangan pang dumaan sa harap ng bahay ni Aling Delia. Dahil sa inis ay tinakot niya na lamang ang dalawang kaibigan na nagtatawanan habang papalayo sa kanya. Abangan sana kayo ni Aling Delia. Yari kayo sa kanya. Lalo ka na, Tikboy. May kasalanan ka pa naman sa kanya. Hala ka. Hindi ako natatakot. Be! Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, Dandy. Ang taba mo pa naman. Tiba-tiba ang aswang kapag ikaw ang ginawa niyang hapunan. Hala ka! Muling nagtawanan ang dalawang magkaibigan nang makita nilang natakot si Dandy sa sinabi ni Tonton dito. Nagsimula na kasi itong tumakbo pa uwi habang isinisigaw ang salitang mama. Nag-appear pa sila, halos hindi makahinga sa kakatawa sa kanilang dambuhalang kaibigan. Pero sa gitna ng kanilang tawanan, bigla silang napahinto. Para silang binuhusan ng malamig na tubig nang makita nilang nakatayo si Aling Delia sa harap ng bakuran nito. Nakatitig sa kanila ng matalim. Ang paligid ay tila dumilim at biglang tumahimik, kaya labis ang kabang nararamdaman ng dalawa. Habang nakatingin sa kanila si Aling Delia, ay para silang naengkanto at hindi na makakilos. Napatitig na lang din sila sa matanda. Ang mga mata nito ay parang nagbabagang apoy, galit na galit. Ang malalakas nilang tawanan ay napalitan ng malalakas na pagbuga ng hangin upang mailabas ang takot at matinding kaba na kanilang nararamdaman ng pagkakataong yon. Hindi na sila makatawa tulad nung una. Pakiramdam nila ay kumakapit sa kanilang mga kaluluwa ang mainit na titig nito sa kanila. Nagsimulang mangatog ang kanilang mga tuhod. Tikboy, ano nang gagawin natin? Ewan ko, hindi ko alam, Tonton. Natatakot ako kay Aling Delia. Sabi ni Mama, kumakain daw yan ng tao. Ha? Ibig sabihin, hindi lang siya mangkukulam? Aswang din siya? Ala, Tikboy, paano kapag kinuha niya tayo? Ikaw kasi, binato mo pa siya kanina. Muntik pa siya matamaan sa mukha. Yan tuloy, mukhang nagalit talaga siya sa atin. Ha? Anong ako? Ikaw kaya ang may kasalanan? Bakit kasi doon ka pa nagtago sa mga halaman niya? Buti nga, tinulungan kita makatakbo Kasi kung hindi ko yung ginawa, baka nakuha ka na niya kanina pa. Hala, Tikboy, papalapit na siya sa atin. Oo nga. Parehas na gustong tumakbo ng dalawa pero tila sila nawala ng lakas. Parang biglang bumigat ang kanilang mga paa na hindi nila maihakbang.
Nawala ng silbi ang kanilang mga utak dahil ang natira na lang ay puro takot. Akala nyo ba makakatakas kayo sa akin? Mga batang pasaway! Alam nyo ba kung anong ginagawa ko sa mga tulad nyo? Hindi po, Aling Delia. Pasensya na po. Hindi na po kami uulit. Pasensya? Hindi sapat ang pasensya sa mga kagaya nyo. Alam nyo, matagal na akong hindi nakakatikim ng sariwang laman eh. Aling Delia, nagbibiro lang po kami. Nagbibiro. Halos matamaan na ako ng batong ipinukol mo kanina. Hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang ninyo na mabuting asal? Hindi na po kami uulit, Aling Delia. Patawad po. Patawarin niyo na po kami. Sa pagkakasabing yon ni Tonton ay sinubukan niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Nakaalis siya sa kanyang kinatatayuan. Dahil doon ay bigla siyang kumaripas ng takbo palayo sa matandang kinatatakutan. Takbo na, Tikboy! Bilisan natin! Basta takbo lang tayo, huwag ka nang lilingon! Ngunit nang wala nang nakuhang sagot mula sa kaibigan, ay bigla siyang napatigil at napalingon sa kanyang pinanggalingan. Doon niya nakita na hawak ng matanda ang braso ni Tikboy. Takot na takot ang kanyang kaibigan at naihi ito sa kanyang salawal. Pakawalan mo si Tikboy, Aling Delia! Papakawalan ko lamang siya kung matuturuan ko na siya ng leksyon, Tonton. Aling Delia, wag po! Napasigaw si Tikboy nang pingutin siya ni Aling Delia. Napansin ni Tonton na tila may ibinubulong ang matanda bago nito tuluyang pakawalan si Tikboy. Pagkatapos ay isang nakakatakot na ngisi ang iginawad nito. Nang makalapit na si Tikboy kay Tonton ay sabay na silang tumakbo pauwi sa kanila. Hindi sinabi ni Tonton sa mga magulang ang nangyari dahil alam niyang pagagalitan siya ng mga ito. Alam niya ring hindi na siya papayagan ng mga magulang na maglaro sa malayo kapag nalaman ng mga ito na may kasalanan sila kay Aling Delia. Lagi kasing paalala ng mga ito na wag gagalitin ng matanda at hanggat maaari ay iwasan nila kung ayaw nilang magkasakit. Kinabukasan, pumunta si Tonton sa bahay ng kaibigang si Tikboy upang yayain sana itong maglaro kina Dandy. Ngunit ang sabi ng mga magulang nito ay inaapoy ng lagnat ang kaibigan. Nagsimulang gapangan ng kaba ang kanyang dibdib. Doon niya napatunayan na totoo nga ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Nang araw ding yun, nagpasya si Tonton na hindi na lang tumuloy kina Dandy sa takot na baka pati siya ay magkasakit. Madaraanan kasi niya ang bahay ng matanda at ayaw niyang dumaan doon ng mag-isa. Umuwi na lamang siya ng bahay nila at nanood ng mga cartoons maghapon. Nang sumunod na araw ay hindi niya inaasahang pupunta sa bahay nila Tonton ang nanay ni Tikboy. Humahangos ito at tila ba aligaga. Sinalubong ito ng kanyang lolo at tinanong kung nasaan siya. Nang tawagin siya ng kanyang lolo ay agad naman siyang lumapit. Doon na nagtanong ang ginang kung ano ba ang ginawa nung nakaraang araw at nagkaganoon ang anak na si Tikboy. Tinubuan daw ng mga pantalang buong mukha ni Tikboy. Naaawa na ang ina nito dahil paulit-ulit na sumisigaw ito na mahapdi ang buo nitong mukha. Doon na napilitang umamin si Tonton. Ang totoo po niyan, naglaro lang po kami ng tagu-taguan kahapon. Doon po ako nagtago sa bakuran ni Aling Delia. Naabala po yata namin siya, kaya yun, nagalit po siya sa amin. Si Tikboy ho kasi, binato pa ho niya ang bahay ni Aling Delia at muntik na tong tamaan sa mukha kung di nakailag. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Nako, Diyos ko po kayo mga bata kayo. Bakit doon nyo pa naman naisipang maglaro? Teka, tago-taguan ba ka mo? Larong pambata yun ah. Ang lalaki nyo ng bulas, yun pa rin ang nilalaro nyo. Nakakaini po kasi noon kaya napagtripan po namin na maglaro. Wala naman ho kasi magawa mga teenager na kagaya namin dito sa baryo eh. Hindi rin naman kami marunong maglaro ng basketball. Delikadong kaaway si Delia. Totoong mangkukulam ang babaeng yun. Kaya dapat ay nag-iingat kayo sa kanya. Wala yung sinasanto. Kaya bata o matanda pupuntirihin nun. Hindi nyo ba alam na marami nang napatay yun? Ano po? Marami nang napatay?
Ala, nakakatakot naman po pala si Aling Delia. Hindi ko naman po alam eh. Akala ko po tinatakot nyo lang kami para hindi kami lumapit sa bahay niya. Ano pa ang nagawa niyo sa matanda at bakit galit na galit? Sinabihan din po kasi siya ni Tikboy na pangit. Natawa si Dondon nang maalala ang mga nangyari. Ngunit natigilan siya nang bigla siyang batukan ng lolong si Mang Dadoy. Loko ka talagang bata ka! At talagang nagagawa mo pang tumawa sa sitwasyon na ito? Lolo naman, nakakatawa po kasi yung itsura ni Aling Delia eh. Kasalanan ko ba kung pangit siya magalit? Ay mali, kahit pala hindi siya galit, pangit pa rin siya. Binatukan ulit ni Mang Dadoy ang apo dahil sa kakulitan nito. Napahimas na lamang si Tonton sa kanyang ulo dahil sa pambabatok sa kanya ng lolo niya saka napanguso. Aray lo ha, kota ka na. Ang sakit kaya. Abay masasaktan ka sa akin kapag inulit nyo pang inisin si Delia. Kahit na pangit siya. Kita mo na lo, ikaw na rin ang nagsabi na pangit si Aling Delia eh. Ala ka, isusumbong kita sa kanya. Abay tarantadong bata ka talaga no? Sige, isumbong mo nang pati ikaw ay pumangit. Gusto mo ba yon? Tignan mo oh, dahil sa kakulitan ninyo, nagkasakit na si Tikboy. Sa palagay niyo po ba, kinulam talaga siya ni Aling Delia? Hindi ako sigurado. Kailangan ko muna siyang matawas bago ko masabi kung talagang nakulam nga siya. At kung sino ang may gawa nun sa kanya. Paano yun kung talagang nakulam na nga siya? Magagawa niyo po ba siyang gamutin? Ayoko pong mamatay si Tikboy. Mas favorite ko po siya kaysa kay Dandy. Tonton, bilang albularyo, marami akong alam na paraan para makapagpagaling ng mga nakulam. Pero titignan natin kung gaano nga ba kalakas ang ibinigay na sumpa sa kaibigan mo. Kung si Delia nga ang kumulam sa kanya, abay hindi yun biro. Dahil kailangan nating mag-ingat. Napakalupit namang kukulam ng babaeng yun. Lolo, tara na ho. Tignan natin si Tikboy. Kawawa naman. Teka, ihahanda ko lang muna ang mga gamit ko. Sige, maiwan na muna kita dyan, ha? Totoong sinabi mo na kailangan agad matignan siya dahil baka ma-impeksyon yon at mas lalong lumala. Kaagad nga silang pumunta kina Tikboy upang tingnan ang kalagayan nito. Hindi na pinalapit si Tonton sa kaibigan dahil baka mahawa sa lagnat nitong hanggang nung mga sandaling yon ay mataas pa rin. Naglabas ng dahon ng bayabas at sambong si Mang Dadoy at ibinigay lang ang mga yon sa nanay ni Tikboy. O Lani, pakihugasan nga ang mga ito at pakilaga. Pagkatapos ay ilagay mo na sa isang plangganita tapos haluan mo ng malinis na tubig. Kaunti lang para lumigamgam ang tubig. Yan ang gagamitin natin para pamuna sa mukha nitong si Tikboy. Apo, pakiabot nga yung bayong ko. Pakikuha na lang yung bote ng lana sa loob. Opo lo, kukunin ko na po. Agad namang tumalima si Tonton sa kanyang lolo. Pagkaabot niya ng bote ng lana sa matanda ay inilagay ng matandang albularyo ang kanang kamay sa noo ng nakahigang si Tikboy. May lagnat ka pa. Kawawa ka naman. Mahinang umusal ng isang dasal ang matandang albularyo. Nanginginig ang katawan ng pasyente dahil sa sobrang taas ng lagnat nito. Naabutan ni Aling Lani na ganoon ang nangyayari kay Tikboy. Labis na itong nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Muntik pa nitong mabitawan ng plangganitang may dahon ng sambong at bayabas. Inilagay ng ginang ang plangganita sa lamesitang nasa gilid ng higaan ni Tikboy. Pagkatapos ay kumuha rin ito ng malinis na bimpo at ibinigay sa matanda. Muli ay pumikit ang matanda saka nag-orasyon. Nang matapos ay nagsimula na siyang punasan ng mga pantal sa mukha ng bata na noon ay nagsusugat na. Sa kanya ito pinahira ng langis. Napansin nilang tumigil na sa panginginig si Tikboy. Bumaba na ang lagnat niya. Lani, pakipalitan nga itong tubig ng maligamgam at yun ang ipamunas mo sa buong katawan ni Tikboy. Gumamit ka ng bagong bimpo para hindi kumalat sa katawan niya ang pantal. Ipagpatuloy mo lang ang paglalaga ng mga dahon, ha? Mabisa yan para matuyo ka agad at maalis ang mga bakterya sa mukha ng bata.
Oh, eto ang langis. Ipapahid mo yan pagkatapos mo siyang punasan. O siya, uwi na muna kami ni Tonton. Lo, hindi niyo ba tatawasin si Tikboy? Hindi ito ang tamang panahon para hulihin ang mangkukulam, Tonton. Ganun po ba? Sayang naman. Tikboy, pagaling ka pare ha. Manguhuli pa tayo ng mga gagamba. Oo, Tonton. Sige, magpapagaling ako kaagad. Salamat sa pagpunta nyo. Umalis na tayo, Apo. Hayaan mo magpahinga ang kaibigan mo. Bukas ay magsisimula na tayong gumawa ng mga ritual para tuluyan na siyang gumaling. Umuwi na ang maglolo. Ngunit habang naglalakad sila ay biglang narealisa ni Tonton kung anong sitwasyon ang kinakaharap ng kanyang kaibigan. Hindi niya inakalang ang simpleng biro at paglalaro ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Pero maski gano'n ang nangyari, nakahanda siyang harapin ang anumang hirap para sa kanyang kaibigan. Nakita mo na, Tonton? Matuto ka na sana sa nangyaring ito sa kaibigan mo. Mabuti nga't hindi malala nangyari sa batang yun. At siya lang ang pinuntirya ng mangkukulam. Kung hindi, yari talaga kayo. Paano nyo naman nalaman na kinulam siya? Hindi naman po ninyo tinawas, di ba? Sa pulso ko nakita, po. Ikaw naman mukhang minamaliit mo ang kakayahan ko eh. Di ko lang masabi kanina sa ina ni Tikboy ang tunay na kalagayan ng kanyang anak. Kasi baka mas lalong hindi magawa ang mga bilin ko sa kanya. Ano po ba talaga ang tunay na kalagayan ni Tikboy? Hindi naman talaga malalang sumpa ang ginawa ni Delia. Winisikan lang ang mukha ng kaibigan mo. Winisikan po ng ano? Basta. May iwinisik ang matanda sa mukha ng kaibigan mo kaya naman tal. Hala, di po kaya laway yung iwinisik sa kanya? Yak, nakakadiri naman! Paano mo naman nasabing laway nga ang iwinisik na matandang yon sa mukha ni Tikboy? Nakita nyo naman pong may mga pantal sa mukha si Tikboy, lo, di ba? Namumula. Yung ngipin ni Aling Delia mapupula rin dahil sa nginunguya niyang hindi ko alam kung ano. Siguradong mapupula rin ang laway niya, kaya baka laway niya nga yung iwinisik niya sa mukha ng kaibigan ko. Nga ang tawag doon, Tonton. Wala yung kinalaman sa pamumula ng mukha ni Tikboy. Ganun po ba? Mabuti na lang at hindi nga ganun. Yak, kadiri pag nagkataon. Tatawa sana si Mang Dadoy sa sinabi ni Tonton, pero pinigilan niya ang sarili. Napapangiwi na kasi ang binatilyo na para bang diring-diri. O siya, basta wag ka na magpapasaway ha. Wag na muna gala ng gala. Kailangan mong mas maging maingat ngayon para hindi naman ikaw ang balikan ni Delia. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, lo. Lingid sa kaalaman ni Mang Dadoy ay may binabalak ang pasaway na apo. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan nang nawala ang lagnat ni Tikboy. Ang mga pantal sa mukha niya ay nababawasan na rin. Kaya naman pinayagan na ulit siya ng kanyang ina na makipagkita kina Dandy at Tonton. Napagpasyahan nilang doon na muna maglaro kina Dandy. Sigurado kasi sina Tonton at Tikboy na may merienda sila kapag doon sila naglaro. Masayang naglakad ang dalawa. Tahimik lang nilang nilampasan ang bahay ni Aling Delia. Nagpasalamat sila dahil sa mga oras na yon ay tahimik lang sa kinakatakutang lugar na yon. Pagdating nila sa bahay nila Dandy ay agad siyang binati ni Tikboy. Oh, Dandy, nandito na kami. Sabi ni Mama pwede na akong lumabas. Ang saya, namiss ko kayo. Pwede ba kami makitambay dito sa bahay nyo? Sige, pasok kayo. Tamang-tama, naghahanda ng merienda ang mama ko. Ang galing ng timing nyo. Sinadya talaga namin. Ito kasing si Tikboy di naman talaga ikaw ang namimiss, kundi yung luto ng mama mo. Uy, ano ka ba, Tonton? Nakakaya, baka marinig ka ni tita. Ayos lang yun. Talaga namang masarap magluto ang mama ko eh. Kaya kapag natikman, hahanap-hanapin. Kaya nga malusog ka dahil sagana ka sa masasarap na pagkain. Makapagsalita naman tong payatot at mukhang butiki na to. Kaya ka nakukulam dahil pasmado yung bibig mo. Oo, tama na yan. Baka mamaya mauwi pa sa away ang sagutan nyo na yan. Di naman, nagbibiruan lang naman kami. Siya nga pala, Tikboy.
Masaya ako na magaling ka na. Huwag niyo na ulit gagalitin si Aling Delia ha. Natatakot ako sa kanya eh. Ba't ka naman matatakot sa kanya? Wala ka namang ginagawang kasalanan. Oo, pero nakakatakot pa rin talaga. Baka mamaya pati ako bawian ng matandang yun. Nagkatinginan sina Tonton at Tikboy saka nagnisihan na siyang ipinagtaka naman ni Dandy. Bahagyang nakaramdam ng takot ang damulag at mas lalo pa itong kinabahan nang sabay na tumingin sa kanya ang mga kaibigan. Huwag muna tayo masyadong magpapakapagod sa paglalaro. Sabi ni Mama, bawal pa ako makipag-abulan eh. Anong lalaroin natin? Magdama kaya tayo. Tapos yung may talo, may consequence ba yun? Gagi, consequence yun. Tama, yun nga. O ano, game? O sige ba, magaling naman ako dyan eh. Yari kayo sa akin. Tingnan na lang natin. Baka mamaya ikaw pala matalo. Ikaw ang mayari sa amin. O sige ang unang magkaroon ng 2 talo, siya yung may consequence. Nagdama nga ang tatlo at katulad ng inaasahan, si Dandy na naman ang unang nagkaroon ng 2 talo. Napanguso na lamang siya saka nagkamot ng ulong tumayo. Talo na naman ako. Parang ako na yata ang pinakalaging talo dito Botsa ka na naman. Paano ba yan? Consequence na. Hoy, anong botya ka riyan? Ano ko, baboy? Bakit hindi ba? Huwag kang mainis. Lahat naman tayo natatalo minsan eh. Pero sigurado akong babawi ka sa susunod. Ang sabihin nyo, pinagkakaisaan nyo lang ako palaging 2. Kaya palagi ako natatalo sa anuman laro. Hindi nyo siguro ako mahal no? Pues isusumbong ko kayo kay Mama para di niya kayo bigyan ng merienda. Oy, Dandy, ito naman Joke lang eh. Para namang hindi ka na nasanay sa amin. Oo nga, lagi naman kaming ganito sa'yo Pero kaibigan ka pa rin namin. Ang magkakaibigan, nagbibiruan. Nakakasakit na yung biro nyo eh. Sorry na, Dandy. Oo nga, sorry na. O ano, oras na para sa consequence mo. Sige ba, pero wag niyo akong papahirapan Huwag ka mag-alala. Madali lang naman to eh. Magmerienda kaya muna tayo. Nagugutom na ako eh. Ay naku, kahit kailan ka talaga, Tikboy, buraot ka. O sige, tara na sa loob ng bahay. Baka tapos na si Mamang magluto ng carbonara. Yun! Talaga naman, the best si Mama mo, no? Galante sa merienda eh. Kaya nga, iba talaga kapag siman ng tatay. Sana lang hindi si manloloko yung tatay mo, no? Ikaw, Tonton baka mamaya magdilang demonyo ka at magkatotoo yung sinabi mo. Yari ka talaga sa akin. Joke lang! Ito naman. Nang makapasok na sila sa bahay ay agad namang lumibot ang paningin nila Tikboy at Tonton sa buong sala. May mga gamit kasi na nadagdag kaya naman nanibago sila sa nakikita. Kapansin-pansin kasi na mas malaki ang flat screen TV ni na Dandy kumpara noong nakaraang pagpunta nila doon. Mayroon na ring computer sa sulok ng sala na dati namang wala roon. Ngunit napako ang tingin ni Tonton sa isang bagay na nakadisplay sa itaas ng divider na pinaglalagyan ng ibang mga figurin. Dahil sa kuryosidad ay dilapitan niya yon at napakunot ang noon niya nang mapagtantong para yung isang bungo. Tikboy, tignan mo yun Ang alin, Ton? Yun yun bang parang bato? Bato ba yun? Di naman eh. Parang bungo. Hindi naman nila napansin na nasa likod na pala nila si Dandy. Kaya naman sabay na napasigawan dalawa nang bigla itong magsalita. Oo, tama ka, Ton. Bungo nga yan. Langya naman, Dandy. Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumusulpot na nagsasalita dyan? Nakakagulat ka no? Kaya nga, nanggugulat ka pa talaga. Ano, gantihan? Mga bugok talaga kayo. Siyempre hindi, no? Kasalanan ko bang magugulatin kayo? Teka, nagkakape ba kayo? Masyado kayo nervyoso eh. Loko. Siyempre oo. Wala naman kami pambili ng gatas eh. Tsaka yung iniinom ko, galing naman yung sa tostadong bigas. Pinapakuluan yun tapos yun na yung kinakape namin ni Lolo Dadoy. Ako, bawal pa magkape. Nakakabobo raw yun sabi ni Mama eh.
Kaya pala. Mabuti pa eh. Bawas-bawasan nyo ng pag-inom nun ha. Ayos lang naman yun. Yun ay kung susuplayan mo kami ng gatas. Anong pang susupply ko sa inyo? Mga bugok! Walang pikunan ha. Biruan lang. Hoy, kayong dalawa, tama na yan. Mamaya, totohanan na yung biro nyo tapos mag-away pa kayo. Pero Dandy, totoo bang bungo yun? Bungo ng ano yun? Bungo ng unggoy. Unggoy? Oo nga. Ulit-ulit ka naman eh. Anli ka ba ha? Unggoy nga. Natatandaan niyo yung alaga ko si Minky? Sa kanya yan. Nagkasakit. Nung dadalhin sana namin sa vet, namatay na siya sa kotse. Ayun, hindi na umabot. Kaya kinuha ko na lang yan para may remembrance ako sa kanya. Ang mga mata ni na Tikboy at Tonton ay lumaki nang marinig ang sinabi ng kanilang kaibigan. Hindi nila alam na ganun pala kasentimental ito at nagagawa niyang magkolekta ng mga ganoong klase ng nakakatakot na bagay. Langya, ibang klaseng remembrance naman yan. Bungo talaga. Hindi ka natatakot? Hindi. Ba't naman ako matatakot? Alaga ko naman yan. Pero Dandy, kahit na. Bungo pa rin yan. Paano kung biglang gumalaw yan sa gabi? Naku, Tonton. Kung totoo man yan, mas matatakot yung multo sa akin kesa ako sa kanila. Grabe ka talaga, Dandy. Sobrang tapang mo. Wala kayong dapat ikatakot. At saka, si Minky kahit bungo na lang, kaibigan pa rin natin yan. Sasagot pa sana si Tonton nang biglang magtawag ang mama ni Dandy. Niyayaya na silang pumunta sa kusina para kumain ng merienda. Mabilis namang tumalima ang tatlo at walang hiya-hiya na nilantakan ni na Tonton at Tikboy ang inihaing karbonara ng mama ni Dandy sa harapan nila. Pagkatapos kumain ay saglit silang nagpahinga sa labas ng bahay. May duyan kasi roon na gawa sa goma ng sasakyan. Tatlo yon at talagang ipinasadya ng papa ni Dandy nang hindi pa ito nakakasampa sa barko. Tig-iisa sila para raw walang agawan. Yon ang naging laruan ng sila ay bata pa. Ngunit laruan pa rin hanggang sa sila ay nagsilaki na at naging mga binatilyo na. O Dandy, yung consequence mo ah. Consequence nga? Ano ka ba naman, Tonton? Laki-laki mo na, bulol ka pa. Oo na, titirsin kita dyan eh. Ano palang consequence yan? Bilisan nyo na mag-isip na magawa ko na agad. Isa lang, di ba? Huwag kayo maduga ah. Oo, isa lang. Pero dapat gagawin mo ah. Kasi kapag hindi mo nagawa, yari ka. Ikaw lagi taya sa habulan, taguan, tsaka ikaw lagi tiga-ayos ng board kapag magdadama tayo. Grabe naman. Kahit naman walang consequence, ako pa rin naman laging taya eh. Pero sige, game pa rin ako. O ano na? Paulanan mo ng bato yung bahay ni Aling Delia. Ha? Bakit naman yan pa? Wala na bang iba? Nakakatakot naman yung pinapagawa nyo sa akin eh. Kaya mo yan. Tapang-tapang mo nga kanina pagdating kay Minky. Tignan natin kung kaya mo rin kay Aling Delia. Ewan ko lang. Baka akong kulami nun tapos magising na lang ako na parang si Tikboy. Puno ng pantal sa muka. Sino sa atin ngayon ang duwag? Gawin mo na. Sabi mo game ka, di ba? Pwede bang iba na lang? Di ba pwede yung simpleng consequence lang? Yung maglaro ng jackstone o kaya magtanim ng kamote? Walang takasan, Dandy. Ito na yun. Kaya game na. Paulanan mo ng bato ang bahay ni Aling Delia. Huwag mo subukang umatras ha. Paano kapag nakita ako ni Aling Delia? Ano mangyayari sa akin? Huwag yan! Ayoko yan! Hindi pwedeng ayaw mo. Duga mo naman eh. Wala, tapusin na natin ang pagkakaibigan natin kapag ganyan. Oo na! Ang bira naman talaga oh! Nako, kapag nagawa mo yan, ikaw na ang pinaka-astig sa atin. Basta huwag ka na lang magpapahuli. Sige na nga eh. Pero kapag kinulam ako, sisiguraduhin kong isusumbong ko kayo sa mga magulang nyo. O, deal! Pero bago ka pumunta kay Aling Delia, pwede ka naman magdasal. Malay mo, swertein ka pa. Ito na nga eh. Bahala na si Batman. Wala na ngang nagawa pa si Dandy at sinunod na lamang ang mga kaibigan.
Naturingan kasi siyang matanda sa kanila pero numero 1 namang uto-uto. Naglakad ang magkakaibigan at pinuntahan ang bahay ni Aling Delia. Nagtago sa likod ng puno ang dalawa samantalang si Dandy naman ay namulot ng mga maliliit na bato sa bakuran. Maingay at malakas ang pagkakabato ng binatilyo at tumama ang lahat ng yon sa bubong. Agad namang nagtago si Dandy sa likod ng puno ng akasya habang ang dalawa naman ay hagalpakan sa tawa. Lalabas pa sana si Dandy sa pinagtataguan nang biglang lumabas naman si Aling Delia sa pinto ng bahay nito at inilibot ang tingin sa paligid. Marahil ay hinahanap ang bumato sa bubong ng bahay niya. Agad namang napabalik si Dandy sa likod ng akasya habang sina Tikboy at Tonton ay nagtatawanan pa rin. Hindi nila napansin ang matandang noon ay nakalabas na sa bakuran nito at matalim na tinititigan sila. Natahimik sina Tikboy at Tonton nang mapansin nilang lumalapit na si Aling Delia. Bitbit ang isang basto na ginagamit nito sa paglakad. Parang bumigat ang hangin sa paligid at ang kanilang mga hagikhik ay biglang napalitan ng kaba. Tila nawala ang kanilang lakas sa pagkakatitig ng matanda sa kanila. Napatigil si Tikboy sa pagtawa at si Tonto naman ay nakaramdam ng kilabot na gumapang mula sa kanyang batok pababa. Dandy, papunta na si Aling Delia. Anong gagawin natin? Mukhang nakita niya na tayo. Ngunit si Dandy, na nanginginig din sa takot, ay hindi makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib habang pinipilit niyang huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Pero parang may puwersang humahawak sa kanya. Pilit siyang pinipigil na lumabas. Nang si Aling Delia ay makalapit na, inilapit nito ang mukha sa dalawa. Titig na titig ang kanyang paningin. Nakapagbigay yon ng labis na takot sa mga binatilyo. Kilala niyo ko Kayo na naman ba mga tarantadong bumato sa bubong ng bahay ko? Wala ba talaga kayong kadala-dala? Kulang pa ba ang mga parusang ibinigay ko sa'yo Tikboy? Hindi po kami. Naglalaro lang po kami nitong kaibigan ko. Akala niyo ba'y maloloko niyo ako? Hindi ba sinasabi ng mga magulang nyo na dapat ay katakutan nyo ako kasi isa akong mangkukulam? Kahit hindi ko kayo nahahawakan, pwede ko kayong saktan. At lahat ng impormasyon tungkol sa inyo malalaman ko. O ano, hindi talaga kayo natatakot sa akin? Pasensya na po, Aling Delia pero nagkakamali po kayo. Hindi po kami ang bumato sa bahay nyo. Di ba po mangkukulam kayo? Di malalaman nyo kung sino ang bumato sa bahay nyo. Sabi niyo malalaman niyo lahat, di ba? Aba't pilosopo ka ring bata ka, no? Manang-mana ka talaga sa lolo mong loko-loko. Wala, bakit naman po nadamay ang lolo ko rito? Saka paano naman magiging pano yun? Kilala niyo ba ang lolo ko? Teka, baka naman ex-boyfriend mo siya, Aling Delia. Kaya ganyan ka na lang kung makareact. Muli ay hagalpakan na naman sa tawa ang dalawa at nag-appear pa nga. Hindi nila alintana ang mga titig ni Aling Delia na kung makakapatay lang ay siguradong bulagta na sila roon kanina pa. Nagpapatawa ka ba, iho? Si Dadoy? Ex-boyfriend ko? Aba mas malabo pa sa tubig kanal na magkagusto ko sa banong yun. Duling na lang ang magkakamaling magkagusto doon. Grabe naman po kayong makapagsalita sa lolo ko. Para namang pinapalabas po ninyo na pangit siya. Oo nga, Aling Delia. Nasubukan nyo na hubang tumingin sa salamin? Hindi nyo yata kasi nakikita kung ano itsura nyo Gandang-ganda naman ho yata kayo sa sarili nyo. Parang ilang taon na ho kayong hindi nagkikita ng suklay nyo Masyado ka talagang bata ka. Sana pala nilakihan ko ang mga pantal dyan sa mukha mo para naman bumaba ang tingin mo sa sarili mo. Bakit? Akala mo ba kinagwapo mo yung pagsagot-sagot mo sa matanda? Halika rito nang magkaalaman tayo. Habang nakikipagdiskusyon ng dalawa ay hindi nila alam na tinakasan na sila ng tunay na may sala. Kumaripas na ito ng takbo nang makakita ng pagkakataon. Tinungo nito kaagad ang bahay ni Tonton at hinanap ang matandang albularyo, umaasang matutulungan siya ni Mang Dadoy.
Naabutan niya ito sa likod bahay, abala sa pagkiskis ng puwet ng maitim na kaldero. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Lolo Dadoy! Kailangan ko po ang tulong ninyo! Bakit? Ano nangyari? Ano't naparito ka? Hindi ba't magkakasama kayo ni Tikboy at Tonton? O nasa na yung dalawa? Nako, may ginawa na naman kayong kalokohan ano? Nandun po sila. Inaaway po ni Aling Delia. Nabitawan ni Mang Dadoy ang hawak niyang kaldero sa narinig. Alam niya ang maaaring gawin ni Aling Delia kapag nagalit ito at alam niyang kailangang may gawin siya kaagad bago pa lumala ang sitwasyon. Talaga kayong mga bata, oo. Hindi kayo masabihan. Bakit ba ang titigas sa mga ulo ninyo? Nasaan ba sila ngayon? Lolo Dadoy, nandun po sa harap ng bakuran ni Aling Delia. Bakit ba kasi kayo nagpunta na naman doon? Sigurado ka bang nandun din pati si Tikboy? Hindi pa rin ba siya nadala sa pagkakaroon niya ng mga pantal? Ewan ko po sa kanila. Basta nakita ko na lang po pinapagalitan sila ng matandang mangkukulam na yun eh. Baka po may nagawa na naman silang masama kaya galit na naman. Halika na, dalian natin. At baka mapano ang mga kaibigan mo. Samahan mo ko. Agad na hinawakan ni Mang Dadoy ang kamay ni Dandy at dali-daling naglakad patungo sa bahay ni Aling Delia. Lakad takbo na halos ang ginawa ng matanda. Alam kasi ni Mang Dadoy ang ugali ni Tonton. Hindi yun magpapatalo sa sagutan at talagang paninindigan ng mga pinaniniwalaan nito. Natakot siya na baka hindi magustuhan ni Aling Delia ang pagiging pilosopo ng apo. Nang makarating sila ay nakita niyang hawak na ni Aling Delia ang braso ni Tonton, kaya naman agad nang sumigaw si Mang Dadoy. Delia! Tigilan mo na yan! Bitawan mo ang apo ko! Nagulat si Aling Delia at sandaling napahinto. Napalingon siya kay Mang Dadoy na noon ay papalapit ng mabilis kasama si Dandy. Talaga bang ganyang ka nakababa at pati mga batang yan pinapatulan mo? Anong mga bata malalaki na ang mga ito? Pero magagaspang ang ugali at mga isip bata. Hindi marunong rumespeto sa katahimikan ko. Tama na yan. Huwag ka na makialam dito. Dapat lang silang maturuan ng leksyon. Hayaan mo ako kung ayaw mong pati ikaw idamay ko sa mga makukulit na kabataang to. Mga tarantado, walang modo. Bastos! Alam kong may nagawa silang mali, pero hindi mo sila pwedeng saktan. Akong bahala sa kanila. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Napansin ni Mang Dadoy ang takot sa mukha ni Tonton habang mahigpit siyang hawak ni Aling Delia. Niluwagan ng matanda ang kanyang pagkakahawak at unti-unti niyang binitawan si Tonton. Nanginginig na sumandal si Tonton kay Tikboy na noon ay hindi rin makagalaw sa takot. Pagpasensyahan mo na. Ako na ang humihingi ng tawad sa kanilang kakulitan. Hayaan mo at pagsasabihan ko na makailang ulit. Hindi naman po talaga kami ang bumato sa bahay niya, Lolo eh. Hindi po ako. At mas lalong hindi si Tikboy. Talaga namang hindi pa kayo aamin sa ginawa niyong kasalanan, ano? Kahit pa po tignan niyo mga kamay namin at kuko. Malinis po ito lahat oh. Agad ipinakita ng dalawa ang kanilang mga kuko. Napataas ng kilay ang matanda. Nagsasabi ng totoo ang mga bata. Totoo po, di ba? Wala po kaming ginawa masama sa iyo, Aling Delia. Kayo naman ho kasi, pinagbibintangan nyo na lang po kami palagi. Porkit kami lang ang nakita nyo nakatambay dito sa malapit. Oo nga po, Lo. Wala kasi siyang ibang masisi kaya kami kagad ang pinaparatangan niya. Abat sumusobra na talaga kayo ah. Ano? Nagsisinungaling na rin kayo? Kapag nalaman ko lang talaga kung sinong nagpaulan ng mga bato sa bahay ko, nako, kukulamin ko talaga siya. Kaya hanggat hindi pa ako nakakapagsimula, umamin na kung sino ang tunay na may sala. Ano ka ba naman, Delia? Kitanda-tanda mo na pinapatulan mo pa rin itong mga batang to. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang? Para ka naman niyang hindi dumaan sa pagkabata eh. Ay nako, Dadoy, wag mo akong daanin sa mga pangungonsensya mo dahil wala ako nun. Kung wala talagang aamin, pues magkita na lang tayo sa dulo ng karayom at manika ko. Alam kong galit ka, pero wag naman ganito. Mga bata lang to. Hindi nila alam ang ginagawa nila.
Pakiusap, palampasin mo na lang. Mga bata, mga pasaway na yan. At hindi ko hahayaang lampasan ng ganitong klaseng pambabastos. Sa panahon ko, pinapalo na sa nga ng bayabas sa mga batang ganito para magtanda. Hindi mo kailangan ng ganyan. Pwede namang ayusin natin to na mahinahon eh. Huwag na natin palakihin pa. Ay, Dadoy, kung mahinahon lang sana ang mga batang yan, hindi sana ako magagalit. Pero alam mo na, kapag may sinimulan sila, ako ang tatapos. Kaya kung gusto mong protektahan yung mga batang yan, mag-isip-isip na kayo ng pangontra. Nananakot ka pa talaga ha? Hindi mo naman magagawa yun kung wala kang kahit na ano mula sa taong kukulamin mo eh. Tingnan na lang natin, Dadoy. Tingnan na lang natin. Umalis na si Aling Delia. Naglakad na ito pabalik sa bahay niya habang hila-hila ang laylayan ng kanyang palda. Pero bago niya buksan ang pinto niya ay tumingin pa ito ulit ng matalim kay Mang Dadoy at sa mga kabataan. Tandayo na di pa natatapos ang galit ng matandang babae. Nang tuluyan na siyang mawala sa kanilang paningin, sakalang nakahinga ng maluwag ang tatlo. Gumaan na rin ang pakiramdam ng matandang albularyo. Inabot nito ang braso ng apo sabay hila. Tara na, umuwi na tayo. Kayong dalawa, Tikboy at Dandy, ano bang tinitingin-tingin nyo? Magsiuwi na rin kayo. Lo, sorry, hindi po namin sinasadya. Anong di sinadya? Ibig sabihin ay kayo talaga ang bumato sa bubong ng bruhang yon? Hindi po ako, si Dandy. Sinunod ko lang naman yung utos nyo, di ba? Kayo naman ang pasimuno eh. Tignan mo to. Basta kasalanan mo pa rin. Ikaw pa rin ang bumato eh. Magsitigil na! Pare-parehas lang kayong tatlo. Naku, sinasabi ko sa inyo kapag may nagkasakit na sa inyo, pangako ko, hinding-hindi ko na kayo gagamutin. La, lolo naman. Huwag naman po ganoon. Para naman kayong hindi dumaan sa pagkabata niyan eh. Abat, ikaw talagang bata ka. Namimiloso po ka na nga lang eh. Nangunguha ka pa ng linya na may linya. Linya ko yun eh. Kahit na po. Sabi niyo na rin lang, mas mabuti nang maibalik ko sa inyo para naman alam nyo. Ang punto ko rito, Tonton, hindi kayo masabihan. Lahat na lang ginagawa niyong laro. Oh, paano ngayon yan kapag may nagkasakit sa inyo dahil sa pantitrip niyo sa matandang yon? Pasensya na po, Lo. Hindi na po mauulit. Abay, hindi na talaga mauulit. Ikaw na lang ang meron ako, Tonton. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya ko, pinoprotektahan kita. Marami nang napatay ang matandang yon, kaya ganito ko sa'yo. Ayoko lang na mawala ka rin sa akin. Nawala na nga mga magulang mo eh. Ayoko nang mawalan pa ulit na mahal sa buhay. Opo, Lolo. Tayo na. Umuwi na tayo at wag nyo nang uulitin ang kalokohan yan, ha? Hindi lahat ng bagay ay laro. Opo, tatandaan po namin. Kinabukasan, nabulabog ang mahimbing na tulog ni Tonton nang marinig ang mga sigawan mula sa labas ng kanilang bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon saka dumungaw sa bintana ng kanyang kwarto. Nakita niya ang ina ni Dandy na tinatawag ang kanyang lolo Dadoy. Nakikiusap ito habang umiiyak na puntahan ng matanda ang kanyang anak. Sumikdo ang kaba sa puso niya nang maisip ang mga nangyari kahapon. Parang naramdaman niya na tinutuunan ng mangkukulam ang banta nito sa kanilang magkakaibigan. Lumabas siya ng silid at nagkasalubong sila ng kanyang lolo. Nagkatinginan silang dalawa. Parehas na may kahulugan ang titigang yon. Hindi na nagsalita ang matanda at dumiretso na sa bahay ni na Dandy, kasama si Aling Beth na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakapako sa lupa si Tonton, hindi alam kung susunod ba siya sa lolo o babalik na lang sa loob ng bahay. Ngunit nanaig ang kuryosidad at kaba kaya nagpasya siyang sundan ang lolo. Nang makarating siya sa bahay nila Dandy, nakita niyang marami ng tao roon. Lahat ay nakatingin sa loob ng bahay habang may mga bumubulong-bulong sa isa't isa. Nakita niya si Tikboy na hindi rin mapakali sa isang tabi. Nilapitan niya si Tikboy. Anong nangyari dito? Ewan ko. Hindi ko nakita eh. Kasi sinarado nila ang pinto ng bahay nila. Basta sabi lang nila nagkasakit daw kagabi si Dandy. Akala nila lagnat lang. Pero nung ginising nila kaninang umaga,
Hindi na siya magising. Napalunok si Tonton, hindi mapakali sa narinig. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Tonton. Naalala niya ang sinabi ni Aling Delia kahapon. Hindi siya mapakali at pilit niyang itinataboy ang takot na baka may kinalaman ng mangkukulam sa nangyari. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat ng mga kalokohang ginawa nila. Anong ibig mo sabihin? Parang tulog lang siya pero hindi magising? Oo, ganun nga. Natatakot nga ako eh. Parang hindi na siya basta-basta lagnat lang. Hindi kaya may kinalaman yung ginawa natin kahapon? Nagkatitigan sila ni Tikboy, parehong kinakabahan. Alam nilang may mali pero hindi nila masabi kung ano. Nagsimula nang maglaro sa isip nila ang iba't ibang posibilidad, lalo na at may binitawang banta si Aling Delia. Hala, Tikboy, anong gagawin natin? Baka kasalanan natin to. Huwag ka magsalita ng ganyan. Baka marinig tayo. Sisihin pa tayo sa nangyari kay Dandy. Nakakatakot. Paano kung isunod niya tayo? Parehong natigilan ang magkaibigan. Hindi na nagsalita pa si Tonton. Alam niya kasing may kasalanan talaga siya sa nangyari. Siya ang pasimuno sa pantitrip kay Aling Delia kaya naman nadamay pa ang kaibigan niya. Maya-maya ay nakita nilang bumukas ang pinto. Tinawag ang dalawa sa loob. Pagpasok nila sa bahay ay agad silang sinamahan ng matanda sa kwarto ni Dandy. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Nakita nila si Dandy na namamanas ang paa. Ang malalaking binti nito ay mas lalo pang lumaki. Napamulagat si Tonton at nahintakutan sa itsura ng mga binti ng kaibigan. Napansin naman yon ni Mang Dadoy. O ano, hindi ka pa rin ba makikinig sa mga sasabihin ko? Gusto mo bang pati ikaw magkaganito? O di kaya'y mas malala pa? Ayoko, Polo. Nakakatakot naman si Aling Delia. Walang patawad kahit sa aming mga bata. Kaya nga hindi magandang gumagawa ng kabulastugan sa kapwa. Hanggat maaari, pigilin ninyong inyong sarili sa pantitrip sa iba, lalo na sa mga mas matanda sa inyo. Hindi na po talaga, Lolo. Sa loob ng kwarto ni Dandy, isang malamlam na ilaw mula sa madilaw na bumbilya ang tanging nagbibigay liwanag. Nakahiga sa papag ang binatilyong tila walang buhay, habang ang kanyang ina na si Aling Beth ay nanlulumong nakaupo sa gilid, hinahaplos ang noo ng kanyang anak na nooy pinagpapawisan ng malamig. Ang mga mata ni Mang Dadoy ay puno ng pag-aalala habang maingat niyang inilalatag ang kanyang mga gamit sa sahig. Mga bote ng langis, iba't ibang dahon at isang maliit na supot ng pulbos na mula sa mga halamang gamot na siya lamang ang nakakaalam. Matapos ayusin ang mga ito, lumapit siya kay Dandy at tinitigan ang mukha nito. Wala itong anumang reaksyon kahit nakinikiskis ni Mang Dadoy ang isang piraso ng tawa sa kanyang noo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda bago sinimula ng ritual. Kumuha siya ng dahon ng bayabas at inipit ito sa pagitan ng kanyang mga palad, sabay dasal ng orasyon na tila binubulong ng hangin. Pagkatapos ay marahan niyang inilagay ang dahon sa noo ni Dandy, saka kinuha ang isang bote ng langis at ipinahid ito sa mga pulso ng binatilyo. Habang ginagawa ito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig na tila dumaan sa kanyang mga daliri. Hindi ito pangkaraniwang lagnat. Alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng pagkakasakit ni Dandy. Sa kanyang pag-uulit ng mga dasal, patuloy niyang minamasdan ang reaksyon ng bata. Naghihintay ng kahit isang palatandaan ng paggaling. Isang saglit pa, pinahira niya ng lana ang mga paa ni Dandy. Maya-maya ay napansin ng matandang albularyo na tila unti-unti nang bumabalik ang kulay ng kanyang pasyente. Ang pawis sa noo nito ay nagsimula na ring maglaho at ang malalim nitong paghinga ay unti-unti na ring bumabalik sa normal. Bagamat hindi pa tuluyang nagigising ang binatilyo, alam ni Mang Dadoy na umeepekto na ang mga gamot na ibinigay niya rito. Sa isang mababang boses,
Inutusan niya si Aling Beth na maghanda ng mainit na sabaw para pagbalik ng malay ni Dandy ay may mapapainom kaagad sa kanya. Pagkalipas ng halos 5 oras na paghihintay, sa wakas ay nakita nila ang muling paggising ng mga mata nito. Bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang ina na ngayoy punong-puno ng kaligayahan at pasasalamat. Kaagad na kumuha si Mang Dadoy ng langis at hinilot ang mga binti ni Dandy. Aray! Ang sakit! Ang sakit po, Mang Dadoy! Tiisin mo lang, Dandy. Kapag hindi natin to ginawa, hindi natin makukontra ang inilagay sa'yo ng mangkukulam na yon. Hindi na po ba babalik sa dati ang mga binti ni Dandy? Huwag kang mag-alala, Apo. Gagaling din ang kaibigan mo. Hindi naman malala ang kulam na ipinataw kay Dandy. Tinatakot lang kayo ni Delia para naman lubayan nyo na siya. Elo, wala na bang paraan para hindi na kami matabla ng kulam ni Aling Delia? Pagkatapos pagtitripan nyo na naman si Delia, hindi na kayo matatakot sa kanya kasi may pangontra na kayo sa kulam niya? Abay wala akong may bibigay sa inyo. At kung meron man, hindi ko kayo bibigyan. Malungkot na napanguso si Tonton. Alam niya kasing may katwiran naman si Mang Dadoy. Ngunit si Aling Beth ay nagpahiwatig ng galit sa matandang mangkukulam. Ang nais niya ay paalisin na si Aling Delia sa kanilang baryo. Marami na kasi itong nabibiktima at kahit bata ay hindi pinalalampas. Para sa ginang, hindi rason ang pagiging pasaway ng mga bata para patikimin ng kulam ng matanda. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo, Beth. May alam akong isang paraan para mapaalis ang mangkukulam na si Delia dito sa ating baryo. Saka, dayo lang naman siya rito kaya tayo ang mas may karapatan na manatili rito. Talaga, Lo? Pero paano naman po natin mapapalis si Aling Delia? Sa pamamagitan ng bungo ng unggoy. Bungo ng unggoy? Oo nga, po. Paulit-ulit. Teka, Lolo. Paano nga gagamitin yung bungo ng unggoy para mapaalis si Aling Delia? Mamaya ko na sasabihin sa inyo. Kailangan ko pang tapusin tong panggagamot ko sa kaibigan nyo. Ayaw naman nating lumala ito at gawing makatotohanan ni Delia. Matindi ang pananakot na ginawa niya sa kanya, kaya magtanda na kayong 3. Hindi ako palagi nandito para tulungan kayo. Bumaba na ang lagnat ni Dandy. Bagamat malalaki pa rin ang paa dahil sa pamamanas ay sinabi nitong mabuti-buti na kahit paano ang kanyang pakiramdam. Bumangon na rin ito at sumandal na lamang sa dingding habang nakayakap sa unan. Ayos ka na ba? Medyo. Parang nangihina pa ako eh. Saka mukhang mahihirapan pa ako makalakad. Lolo Dadoy, gagaling pa ba ako? Oo naman. Basta magpapakabait na kayo, ha? Ako na ang nakikiusap sa inyo. Habang narito matandang yon, wag na wag kayong gagawa ng anumang bagay na makapagpapagalit sa kanya. Tumango na lamang si Dandy. Maya-maya ay may dala ng isang mangkok ng mainit na sabaw ang mama niya. Sinubuan nito ang anak. Napapalunok naman ang dalawa habang pinanunood ang pagkain ng kanilang kaibigan. Pare-pareho kasi ang 3 na mahilig sa ulam na sinigang. Nang matapos kumain si Dandy ay ipinayo ng matandang albularyo na magpahinga na ito ulit at muling matulog upang mas madaling makabawi ng kanyang lakas at enerhiya. Inaya na ng ina ni Dandy ang lahat sa kanilang sala at doon ay binigyan ng makakain sila. Walang tigil sa paghigop ng sabaw ang dalawa. Ang sarap niyo po talagang magluto. Kaya nga, dito na lang kaya tayo tumirang 2. Siguradong pareho tayo mananaba dito kagaya ni Dandy. Manahimik ka kayong 2. May baka isipin nitong si Beth mga patay gutom kayo at hindi pinapakain ng mga magulang ninyo. Natawa naman ang ina ni Dandy sa narinig at sinabi sa matanda na hayaan na lang daw ang 2. Masaya itong may nasasarapan sa luto niya. Pagkatapos nilang kumain ay muling ipinaalala ni Tonton sa kanyang lolo ang naunsyaming pag-uusap nila kanina tungkol sa bungo ng unggoy na pwedeng makapagpalaya sa matandang mangkukulam at kung paano ito magiging pangontra sa kapangyarihan nito.
Muling nag-isip ang matanda at tila sinasariwa sa kanyang isip kung ano nga ba ang paraan na yon. Nagsimula siyang magsalita nang maalala ang lahat. Magsimula ka lang, Lo. Nakikinig po kami. Ang bungo ng unggoy ay hindi basta buto lang. Sa mga sinaunang paniniwala, dahil sa may kakaibang koneksyon ng unggoy at ang kalikasan, ay may kapangyarihan itong pangontra sa mga masasamang espiritu at maging sa kulam. Pwede natin itong maging kalasag sa mga ritual o palipad hangin ng kulam. Yun ay kung tama ang pagkakagamit. Paano naman po magagamit ang bungo sa pagpapaalis ng mangkukulam? Doon ba kayo interesado? Bakit gusto nyo bang paalisin si Delia dito sa barangay natin? Sana po Kasi naman po, napakasungit at nawawalan po kami ng laya na maglaro sa may tapat ng bakuran niya. Parang inaari niya na po yung lugar Ang alam ko ay dayo lang naman yan dito sa atin. Dito naghahasik ng lagim. Paano nga po? Kasi kung kaya namin gawin, maski kami na po ang gagawa, Lolo. Kailangan nyo munang maghanap ng bungo ng unggoy. Uy, meron dito. Yung bungo ng alaga ni Dandy. Ganito ang gagawin nyo. Kailangan nyo lang ibato yan sa ibabaw ng bubong ni Delia. Ibabato po? Ang dali lang naman po pala Hindi yung ganong kadali, baka akala ninyo. Saka patapusin nyo muna kasi ako. Ibabato nyo ito sa bubungan. Pero dapat, doon ito lalapag sa likuran ng bahay. Kumbaga, pagpapasapasahan ninyo itong bungo na parang naglalaro ng saluhan ng bola. Yung bubong ang magmimistulang net at kailangan magawa nyo ito ng 3 beses. Pagkatapos, ilibing nyo itong bungo sa harap ng bakuran mismo ni Delia. Ano po mangyayari kapag nagawa na namin yun? Mawawala ang lakas ng kanyang mga orasyon at ritual. At dahil doon, mawawalan siya ng kakayahan na makasakit. Pero hindi lang yon. Kapag naramdaman niyang hindi na siya makapangyarihan dito sa lugar natin, kusa siyang maghahanap ng ibang baryo na pagtitirhan. Isang lugar na walang ganitong proteksyon. Ibig pong sabihin, Lolo Dadoy, hindi na makakagawa ng kulam si Aling Delia kapag ginawa namin yun? Oo, Tikboy. Nakakatakot naman, Lo. Paano kung magalit lalo si Aling Delia? Paano kung mahuli niya kami, Lolo? Kaya nga kailangan nating maging maingat. Gagawin natin ito sa tamang pagkakataon. At siguraduhin nating hindi niya malalaman kung sino ang naglagay ng bungo. Huwag kayong mag-alala po. Kapag nagawa natin ito ng tama, mapoprotektahan na natin ang buong baryo mula sa masamang gawain ng mangkukulam na yon. Nang sumunod na araw, nagplano na silang gawin ang ritual. Hindi na nila nahintay pa ang kanilang lolo Dadoy dahil naging abala ito sa paglalako ng kanyang mga inaning gulay ng araw ng hapong yun. Mag-aalas 6 na ng hapon nang magkita-kita ang 3 magkakaibigan. Napag-usapan nila na si Tikboy ang maglalagi sa kabilang panig at si Tonto naman sa kabila. Samantalang si Dandy naman ang magiging lookout nila para kung sakali man na lumabas si Aling Delia ay agad silang makakapagtago o makakatakbo. Pagsapit ng dilim ay maingat silang nagpunta sa kani-kanilang pwesto. Maingat ang kanilang mga naging hakbang upang hindi talaga makahalata si Aling Delia na may tao na sa kanyang bakuran. Tanging mga senyas lang ang paraan ng kanilang mga pag-uusap. Si Tonton ang maghahagis ng bungo na hawak nila. Ngunit sa kamalas-malasan, nadula sa kamay ni Tonton ang bungo kaya naman imbis na maihagis ng mataas ay sumadsad yun at kumalabog sa bubong ni Aling Delia. Sumabit pa nga ang bungo sa gulong na nagsisilbing pabigat sa bubong ng matanda. Biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng galit na bruhang mangkukulam. Nanlilisik ang mga mata nito at diretsyong nakatitig kay Tonton, kaya naman nahintakutan ng bata at hindi nakagalaw mula sa pwesto. Kayo na naman? Lintik talaga kayo mga bata kayo, no? Wala talaga kayong kadala-dala. Talagang sinusubukan niyo ang pasensya ko. Humahangos naman na hiniklat ni Tikboy ang braso ni Tonton dahil sa pagkataranta. Natatakot din itong baka makulam ulit ng matanda. Tong, halika na, bilis!
Bago pa tayo maabot ni Aling Delia, yari tayo niyan! Hoy! Antayin niyo ako! Nang makabawi sa gulat ay agad na tumalilis ng takbo ang magkakaibigan. Halos magkandadapa pa si Tonton dahil sa pangangatog ng kanyang mga tuhod. Pagdating sa bahay ay laglag ang balikat na umupo si Tonton sa mahabang kawayang bangko. Oh, saan kayo galing? Ginawa na po namin yung ritual ng bungo ng unggoy, Lolo. Ano? Hindi ba sabi ko sa inyong tayo ang gagawa nun? Eh bakit hindi niyo ako hinintay? Ito po kasing si Tonton, Lolo eh. Masyadong atat na mapaalis na yung matanda. Oh, siya, ano nangyari? Palpak po eh. Ha? Paanong palpak? Nahuli ba kayo ni Delia? Opo, Lolo. Lintik na. Eh paano kayo nahuli? Nadulas po yung bungo pagbato ko sa bubong eh. Ayun, kumalabog ang bubungan ng bahay ni Aling Delia. Saka malas-malasan pa eh. Sumabit sa gulong na pabigat yung bungo. Hindi na napigilan ni Mang Dadoy ang mapahalakhak dahil sa kinuwento ng apo. Ini-imagine niya kasi ang ginawa ng mga ito at ang kapalpakan ng mga ito. Lolo naman eh. Tawanan ba naman ako? Pasensya na. Ang cute nyo kasi. Ini-imagine ko yung itsura nyo na takot nang lumabas si Delia. Imbis na maawa kayo sa amin, tatawanan pa talaga. Baklase talaga kayo, no? Ay, o siya. Huwag ka na magtampo. Magmerienda ka na lang muna riyan at mag-aasikaso muna ako ng hapunan. Marami pang pagkakataon. Pasasaamba't mapapalayas din natin yung hukluban na yan. Ano po bang merienda? May Spanish bread dyan. Tsaka yung paborito mong binangkal. Napalitan ng saya ang nanghihinayang na mukha ng bata. Agad niyang binuksan ang supot at kumuha ng isang pirasong binangkal at nilantakan yon. Napapailing naman na napapangiti ang matanda habang pinanonood ang apo. Ay nako, bata nga naman. Kinabukasan ay nagising na lamang si Tonton na hindi maidilat ang kanang mata. Nang kapain niya ito ay napasigaw siya nang mapagtantong namamaga ito. Agad namang napatakbo si Mang Dadoy sa kwarto at nakita ang apo na naluluha. Marahil ay batid na ng bata kung ano ang nangyayari sa kanya. Lo, kinulam na rin yata ako ni Aling Delia. Huwag kang mag-alala po. Gagamutin natin yan. Sandali at kukuha ko ng maligamgam na tubig. Kumuha nga si Mang Dadoy ng isang plangganitang may laman na maligamgam na tubig. Dinala yon sa kwarto ng apo saka naghanap ng malinis na bimpo. Pinunasan niya ang paligid ng namamagang mata ni Tonton saka kinuha ang isang bote ng langis. Umusal ng mahinang dasal ang matanda saka niya pinahira ng langis ang paligid ng namamagang mata ng apo. Huwag ka na mag-alala po. Maya-maya lang may didilat mo na ulit ang mga mata mo. Mawawala rin ang maganyan. Ang mabuti pa ay kumain ka na muna. Nagluto ako ng paborito mong arroz caldo. May nilagang itlog po ba yung niluto niyong arroz caldo, Lo? Syempre naman. Special yun Pagdating ng oras ng agahan ay inalalaya ng matanda ang apo papunta sa hapagkainan. Sabay na silang nag-almusal. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa tungkol sa planong pagpapalayas kay Aling Delia. Total, porsigido talaga kayo ang gagawa ng ritual. Hahayaan ko na kayo. Alam kong sa susunod magagawa nyo na ito ng tama. Papaano po namamaga pa ang mata ko? Lupit talaga ng mangkukulam na yan. Dahil kinulam niya na ako, porsigido na talaga akong gawin yun sa kanya. Lintik lang ang walang gante, Lolo. Palalayasin namin sila sa baryo na to. O siya, kung ganon, ipagpabukas nyo na lang ang gagawin nyo. Magpahinga ka na muna. Hindi po, Lo. Gusto ko nang gawin ngayon. Magpustahan tayo, hindi mo magagawa yan ngayon dahil dyan sa mata mo. Pagpalipas ka lang ng ilang oras, apo. Bukas, tamang-tama, wala na yan. Napaisip naman si Tonton at kalaunan ay nakinig na lamang kay Mang Dadoy. Tama naman kasi ito. Hindi sa lahat ng bagay, kailangang kumilos ka agad. Kailangan ding magmatsyag at mag-isip bago gumawa ng hakbang.
Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na ni na Tonton si Tikboy. 5:30 pa lang noon at pasikat pa lang ang araw. Gumayak na rin si Tonton at bago umalis, kinausap muna sila ni Mang Dadoy. Tandaan nyo, mag-iingat kayo dahil hindi lang basta-bastang mangkukulam si Delia. Malakas siya. Yung mga naranasan yung pangungulam, simple lang yun. Patikim, kumbaga. Opo, Lo. Mag-iingat po kami. O siya, lumakad na kayo. Alam ko kasing kapag ganitong umaga ay nasa palengke si Delia. Kaya bilisan yung kumilos nang hindi niya kayo maabutan sa bakuran niya. Sige po, Mang Dadoy. Salamat po sa paalala. Lumakad na nga ang dalawa. Walang takot na pinasok nila ang bakuran ng matanda. Sinungkit ni Tikboy ang bungo ng unggoy na sumabit sa gulong na pabigat habang si Tonto naman ang nag-abang sa ilalim upang saluhin ito. Nang magawa nilang makuha yon ay sinimula na nila ang pagbabato noon hanggang sa kabilang parte ng bahay. Ginawa nila yon ng 3 beses at nang magawa nila ng walang sablay ay agad nila yung inilibing sa harap ng bahay ni Aling Delia. Mabilis ang naging pagkilos nila at natapos naman sila kaagad. Ay, sa wakas natapos din. Oo nga. O siya, tara na. Baka abutan pa tayo ng matanda. Ang gagaling talaga natin! Nagawa na nila ang dulo ng ritual. Nagpasya na silang umuwi. Ngunit pag-ikot nila ay gano'n na lamang ang kanilang pagkagulat nang makita nilang nasa likod nila si Aling Delia at galit na galit. Kayo na naman? Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo, ano? Ano bang gusto niyong mangyari? Gusto niyo ba talagang maranasan ng matinding pagpapahirap ko sa mga katulad niyong batang pasaway? Pwes, ibibigay ko sa inyo! Lingid sa kanilang kaalaman, sa hindi kalayuan ay kanina pa naroon si Mang Dadoy. Nagmamasid sa mga ginagawa nila Tonton, Dandy at Tikboy. Binabantayan na rin sila sakaling maabutan nga sila ni Aling Delia. At dahil nga nangyari ang huling senaryong iniiwasan nila, ay kinailangan ni Mang Dadoy na tulungan ng mga bata. Sige, Delia! Subukan mo silang saktan nang malaman mo! Aba, at narito rin palang magaling na albularyong panot na to. Talaga namang magaling ako. Pero wala naman sanang personalan. Pangit namang kukulam. Talagang ginagalit mo ko, Dadoy. Akala mo naman hindi ka nagkagusto sa akin nung araw. Bakit? Sino ba nagsabi na gusto kita? Hala, may history pala si Mang Dadoy at Aling Delia. Anong history? Walang ganun. Saka wala naman akong alam sa naging love life ni Lolo noon dahil hindi pa ako pinapanganak noon. Panahon na para maningil. Lalo ka na, Dadoy. Ikaw ang may kasalanan. Ipinagkalat mo na isa akong mangkukulam. Totoo namang mangkukulam ka, di ba? Gusto ko lang na isang tahimik na buhay, Dadoy. Pero dahil sa ginawa mo, pinangilagan ako ng mga tao. Hinahamak nila ako. Ultimo mga bata, kinukutya ako. Kaya bakit ka pa magtataka kung nawalan na ako ng amor sa mga tao? Tao ka rin, Delia. Wala akong pakialam. Umalis ka na, Dadoy. O baka naman gusto mong dito mo mismo makita ang gagawin ko sa mga batang to? Walang hiya ka talaga kahit kailan, Delia! Kung hindi kita madadala sa pakiusap, pasensyaan na lang tayo. Hinding-hindi kita aatrasan! Mas lalong nagdilim ang itsura ng matandang mangkukulam sa tinuran ng albularyo. Nagsimulang umusal ng mga dasal si Mang Dadoy. Ilang sandali pa ay umihip ng malakas ang hangin. Pinanlamigan ng 2 bata dahil sa nasasaksihan. Naninindig ang kanilang mga balahibo, lalo pa nang tumawa ng malakas ang bruhang mangkukulam. Natatakot na ako, Tong. Parang nasisiraan na ng bait si Aling Delia. Oo nga Tapos napapansin mo ba? Yung boses niya parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumahimik kayo riyan! Kayong dalawa ang isusunod ko kapag natapos ko ng harapin ang nagmamagaling na albularyong to! Nagyakapan na lamang ang 3 bata dahil sa samot-saring emosyong lumulukob sa kanilang pagkatao. Takot, kaba, pagkabahala. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin dahil pinangungunahan na sila ng mga emosyong yun na siyang umuubo sa lakas nila upang makapag-isip ng maayos.
Umuusal na rin ng mga Latin na salita si Aling Delia. Paulit-ulit, palakas ng palakas. Nagtatagisa na silang dalawa gamit ang mga orasyong makasisira sa bawat isa. Subalit bigla na lamang nabuwal sa kanyang pagkakatayo si Aling Delia at napasigaw ng malakas. O ano, Delia? Akala mo ba ikaw na ang pinakamalakas? Pagsisisihan mo to, Dadoy! Hindi kailanman, Delia. At sinisiguro kong sa sandaling pumasok ka sa tahanan mong yan, ikaw na mismo ang magkukusang mag-alsa balutan. Gumuhit ang pagtataka sa muka ng matandang mangkukulam, subalit agad din yung nawala at muli na naman siyang tumawa ng nakakaloko. Tinatakot mo ba ako? Depende kung matatakot ka nga. Bakit? Kinabahan ka ba? Hayaan mo na ang dalawang bata, Delia. Hindi naman ako aalis dito. Tayong dalawa ang magharap. Magsawa ka sa pakikipagtagisan ng karunungan sa akin! Napangisi si Aling Delia. Agad siyang pumasok sa kanyang bahay upang magsagawa sana ng pambabarang sa matandang albularyo. Subalit nang maisara na niya ang pinto, bigla na lamang siyang nagsisigaw. Agad namang lumapit ang dalawang bata kay Mang Dadoy at nagtatakang nagtanong. Mang Dadoy, ano pong nangyayari kay Aling Delia? Kaya nga lo, para siyang takot na takot. Dahil yun sa nilibing niyong bungo ng unggoy. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Pangontra sa mangkukulam yung bungong yun. Hindi na po ba namin maibabalik yung bungo kay Dandy? Remembrance niya po kasi yung sa alaga niya eh. Ano ba mas importante? Yung bungo o yung kaligtasan nyo? Sa bagay nga po. Pero lo, hindi pa ba tayo uuwi? Uwi na. Alam ko namang nagawa niyo ang pinagagawa ko sa inyo. Hindi magtatagal. Aalis na rin niyang si Delia. Hindi na siya kailanman makakapanakit ng kahit sino sa baryong ito. Nang mga sumunod na araw ay tuluyan nang nilisan ni Aling Delia ang kanilang lugar, bit-bit ang mga gamit nito. At magmula noon ay hindi na ito bumalik pa sa baryo.